Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagabang ng mga readings ko. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. Sa mga bago pa lang nanonood ng video na to, welcome to my channel. Welcome and hope you like what I'm doing here. If you do, please don't forget to subscribe and tap that notification bell and get notified. So anyway, ang gagawin ko ngayon is another general love reading. Let's see kung ano yung mangyayari. Okay? Let's see ano yung situation, anything, kung saan, hanggang saan tayo dadalhin ng reading. Okay? But this is a love reading, guys. So, dito para sa lahat, takes what resonates and leave the rest. This is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, this could be your reading. Okay? So, let's start. Let's see situation. What is happening ngayon? O ano yung sitwasyon na meron kayo ngayon? This is an oracle card, Island Time Wellness oracle card. So, I can see both. Okay, like both bangka. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issue. So, parang may closure issue na. So, let's see bakit ito yung mababas. What is happening right now sa connection ninyo ng person mo? So, yung person, kung sino man yung, pag pinapanood nyo tong video na to, kung sino man yung nasa isip nyo na person nyo, yun yung person nyo, okay? So, it doesn't matter whether ex nyo na to, or crush nyo to, whatever. Basta kung ito yung naiisip nyo, wag naman yung artista. Siyempre, hindi valid yun. So, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issue. What is happening right now? I can sense na meron pa talaga siyang full of emotions sa part mo dito. So, pasensya na. Kanina talaga wala yan. Ngayon nag-read ko ng ganito, dandyan na. But anyway, hindi kayo nag-uusap ng person na to. But this person still want to offer you when you're beginning. Okay. I can see this person is doing some actions to offer you love again, to come back to you, to offer you new beginning. So, but the thing here, malabo na. Para sa'yo kasi, ayaw mo na. Para sa'yo, parang pinutol mo na talaga yung sa inyo. So, pwede tong vice versa, okay? So, para sa'yo, parang ang gulo na ng sitwasyon. Parang ayoko na. But this person is trying to communicate with you. Nahirapan siya nung nawala ka. Kaya, tinatry niyang bumalik sa'yo. Pero para sa'yo kasi close na to. Gusto ko nang mag-move on. Close na tayo. Close na yung connection na to. So, let's see. Ano yung issue ninyo dito? Ano yung naging problem ninyo? Bakit kayo humantong sa ganitong sitwasyon? Ano yung naging problema ninyo dito? Isa na dito yung hindi mo nagugustuhan yung ugali ng person mo. Could be hindi mo nagugustuhan yung treatment niya sa'yo. Well, sometimes parang ganito. Sometimes mahal ka niya, naramdaman mo yon, sweet siya, always there for you. Tapos, sometimes naman na parang hindi mo siya nararamdaman. Parang iba naman yung ano niya. I can sense Gemini here. Dito parang dahan-dahan nawawasak yung connection ninyong dalawa. And somebody walk away here. So, mahal nyo naman yung isa't isa. Mahal nyo yung isa't isa. Minsan na din kayo naging happy and fulfilled. And I can see here, napagod lang talaga. Napagod kayo sa mga nangyayari sa relationship ninyo. Naging imbalance kayong dalawa. Feeling ko dito, no, yung naging problem yun talaga dito is yung hindi kayo nagkakaintindihan na dalawa. Kasi matagal na ata kayo nito eh. And palagi kayo nag-aaway. So, of course, meron pa rin ditong issue about third party. Pero feeling ko hindi yun yung naging main cause ng separation ninyo. Feeling ko isa yun sa pinagawayan ninyo. Pero feeling ko kasi, isa na din dito yung palagi na kayong nag-aaway, nakakapagod na yung issue, nakakapagod na yung sitwasyon. Tapos masakit pa siya magsalita.
Tapos, parang gusto niya, siya yung nananalo. Kumbaga, ganito, aamin ka na lang, magsusorry ka na lang, di mo pa ginagawa. Yun yung naramdaman ko dito. Yung, akala ko ba mahal mo ako, tapos ito yung pinaparamdam mo sa akin. Minsan, hindi kita maintindihan. So, dahan-dahan kayo nawasak ng person na to. Hanggang sa ayaw mo na. So, ano ba talaga yung totoong nararamdaman niya para sa'yo? Ano talaga yung real feelings ng person mo towards you? I can see Gemini, as I said. Aquarius could be Libra or Cancer. Fire sign is also here. You or your person, okay? With the earth signs. Okay, seloso din yung person mo na to. Seloso siya. Alam mo yung minsan iniisip niya na niloloko mo din siya. Iniisip niya na meron ka. Yun yung nararamdaman niya. Pero, however, kahit ganun, parang meron siya pagka-psychopath. Kasi feeling ko dito, may ginagawa siyang kasalanan sa'yo. Tapos, sinisisi niya sa'yo. Kumbaga, binabalik niya sa'yo na ikaw yung gumagawa nun. Kahit siya yung gumagawa nun. So, gusto niya pa din kasi na magkaayos kayong dalawa. Yun yung nararamdaman niya. Gusto niya pa din na magkaayos kayo. Hindi niya ginusto yung pag-alis niya kasi ikaw naman yung gumibap na dito eh. So, labag sa loob niya yon. Gusto niya naman sana magstay. Kaya nga bumabalik siya sa'yo. Kaya lang feeling ko ikaw na yung may ayaw dito. So, seloso din siguro tong person na to. Masyado. Nawala na sa lugar. Meron kasi siyang feeling dito sa kakaselos niya sa'yo is like parang nagkakaroon kayo ng imbalance connection, unsureness or something. Kasi especially pagdating sa bagay na masasakit na sinasabi niya sa'yo na which is, I don't know if this is true or what. Kasi parang feeling ng person mo dito, niloloko mo din siya. Meron ka ding iba, kaya kayo nag-aaway dito. But, let's see for the clarity. Meron ka ba talagang iba? May other person na ba na na-involve sa part mo dito? So, pwede tong vice versa, okay? May other person ba na involved dito sa connection ninyo? Let's see. Wala naman. Wala. You wanted talaga dito na I think meron. Pero feeling ko hindi na kayo. Feeling ko past mo to na pinagseselosan niya. Pinagseselosan niya yung past mo. Na meron siyang feeling na niloloko ka pa din niya, na nakikita pa rin ba kayo ng past mo, nagsasama pa din ba kayo ng past mo, may connection pa din ba kayo ng past mo, kasi itong past mo kasi, parang nagkaroon kayo ng commitment. So, these are for the matured people. So, parang nagkaroon kayo might be ng anak, could be kasi may family dito. So, feeling niya nagkakaroon kayo ng new beginning ulit. So, there's a past person na nai-involve sa connection ninyo dito. Pero naka-move on ka naman na from this. Parang, andun na sa point na, yes, you are married from the past. And this person is really willing to move forward towards you. Itong person mo na to ngayon. So, nagsiselos siya. Dito yung jealousy. So, nagsiselos siya dahil nararamdaman niya na baka meron pa kayong connection ng past mo. Na magkakaroon pa kayo ng new beginning. So, baka may tinatago ka sa kanya. Tapos, iiwan mo lang din siya. So, doon kayo nagtatatalo. Doon kayo nagtatalo. Doon kayo hindi nagkakaintindihan. Hanggat sa parang, sa kakaselos niya, masasakit yung mga salita niya sa'yo. Na kahit hindi totoo, sinasabi niya, may mga judgment na din dito, and feeling niya niloloko ka niya. Pero nakikita ko naman din dito na hindi naman din siya nagiging loyal sa'yo eh. At sa kanya naman nakikita ko dito na parang
naglalaro din siya. Pero, mahal ka nito, mahal ka ng person na to. Seloso lang talaga siya. Tsaka feeling ko insecure siya sa past mo. Um, Feeling ko this is a younger person. Could be na, hindi naman sobrang young, pero could be mas older ka sa kanya. Kasi parang ikaw yung mas experienced. Parang meron kang past na, I don't know kung nag-uusap pa kayo nito because of the support. My children siguro involved dito. And dito siya nagsiselos sa sitwasyon na to. Kasi yun yung feeling niya. So, ano din yung nararamdaman mo ngayon? Let's see kung ano ba yung nararamdaman mo sa ngayon. Sa connection na meron kayo ngayon. Kaya pala ito yung nararamdaman niya. Kasi parang gusto mo na din na i-end tong cycle na to. Kaya nga 'di ba nakita ko kanina na ayaw mo na siyang tanggapin. So nakita ko talaga na parang ayaw mo na siyang tanggapin, gusto mo na ng closure, move on ka na from this. Kasi you thought, yung feeling mo dito, you thought na isa siyang um, parang matured na person, matured, kumbaga sabihin na natin na younger siya sa'yo, pero matured siya mag-isip. Dumidiskarte kasi siya ng maayos, nakikita mo sa kanya na okay naman, pero na-disappoint ka dito. Parang this time, you just really wanted the changes in your life. You just really wanted to move on from this. And nakapag-desisyon ka na talaga. Pinag-isipan mo to ng mabuti, itong desisyon na to, bago mo pag-desisyonan to. Just really wanted to heal from this. Even na bumabalik pa siya sa'yo, ramdam mo naman yun eh. I think alam mo yun na willing pa siya na makipag-ayos sa'yo. Yun yung feeling mo dito na willing pa siya na ipaglaban tong relasyon niyo. Pero feeling ko on your part, ayaw mo na. Yun yung feeling mo dito na ayaw mo na. Napagod ka na siguro sa away ninyong dalawa, sa kakaselos niyan, something ganun. Sa mga bagay na masasakit na sinasabi niya sa'yo. And also na mga bagay na pinaparatang niya sa'yo kahit hindi naman totoo. And kahit siya naman din may ginagawa naman siyang hindi tama, pero parang iniinsulto ka niya in a way kasi ikaw yung may nakaraan, could be. So, let's see. Ano yung pwedeng mangyari sa connection na meron kayo ngayon? Give up ba siya sa'yo? Or pagpapatuloy niya to? Aabot talaga kayo sa point of separation. So, I can see here because of like, alam mo naman din mismo to eh, parang even siya at ikaw, alam niyo na parang wala din talaga patutunguhan itong relationship na to. Kasi I can sense a married, legally married na meron dito sa part mo. So, pwede tong vice versa, okay? Pwede sa kanya, sa'yo. Na involved dito. And parang wala eh, magiging cold and empty din yung connection ninyo. Magkakaroon ng trust issue, parang mahihirapan na mag-isip ng maayos, parang magkakaroon ng stressful thoughts and masasaktan even sa mga nangyayari. So, parang andito sa point na, since nandito nga na parang desidido ka na mag-move forward na and putulin na tong connection ninyo, gusto mo na din talaga na mag-heal from this connection. Parang ayaw mo na. So, alam mo, may nararamdaman ka pa sa kanya pero desidido ka talaga sa desisyon mo. Minsan, naiipit ka pa din sa feelings mo towards with this person, pero kahit paano pa, desidido ka na sa desisyon mo na ayaw mo na. Pagod na ako sa connection na to. Let's see, parang gusto ko malaman kung meron din bang third party involved sa kanya.
clarify lang, mayroon bang third party din involved dito sa person mo? I can see Taurus sign, Aries sign, okay, Aries, Sagittarius, Leo, Capricorn, Virgo, Taurus, Aquarius, Gemini, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Libra, Taurus, Pisces, no, not Pisces. Could be Pisces, nasabi ko yung Pisces. Yeah, meron naman siya eh. Meron din siya. Kaya ngayon nakita ko sa situation ninyo dito, nagkaroon siya ng iba. Tapos alam niya na merong kang past. Tapos pag nag-aaway kayo, kumbaga ilalagay niyo sa point na sinisisi ka niya sa mga nangyayari at binabalik niya yung past mo sa part mo, ikaw nga ganito, ikaw nga ganyan, ikaw nga ganito. Kahit wala ka namang ginagawa, para to the point na mabaling sa'yo yung kasalanan na ginagawa niya. Kasi meron talaga siyang someone else dito. Either, hindi ko lang alam na nakabuntis ba to, but it doesn't have to be, okay? Minsan gumugulo din to sa isipan niya. Kasi bakit? Alam niya yung ginagawa niya eh. Alam niya yung kasalanan niya. And meron din atang clarity to sa'yo. Alam mo to. Kaya nga nagkaaway kayo nito eh. Alam mo na nagluloko siya. And you are very disappointed nga kasi minahal mo siya ng totoo. Despite na kung anong meron ka sa past mo. Minahal mo siya ng totoo. And nagkaroon pa ng clarity sa'yo ng ganito. You know, parang kumaga, binigyan kita ng time din. Okay? Imbes na bibigyan ko din ng time yung imbes bubuuin ko yung time ko para sa family ko or sa mga anak ko, binibigyan kita din ng time dahil mahal kita, tapos ito lang gagawin mo sa akin. So, kasi minahal mo talaga ng tong person na to. So, tapos, if nag-aaway kayong dalawa, I can see here na yun nga, parang mas gina-judge ka niya para, kumbaga binamanipulate ka niya in a way na para maisip mo magkakaroon ka ng guilty na kasalanan ko siguro to, hindi siguro ako deserving, hindi siguro ako worth it kasi ganito ako, ganyan ako, nagkaroon ako ng ganyan. So, alam mo pinagsisihan niya din to or pagsisihan niya din to itong mga nagawa niyang kasalanan sa'yo. Kasi nga bumabalik siya ngayon sa'yo, 'di ba? Bumabalik siya ngayon sa'yo. And ayaw mo na siyang tanggapin. So, let's see. Ano yung magiging outcome dito ng connection ninyong dalawa ng person na to? I can see Leo as well. Might be you or this person. Feeling ko ikaw. Sun, Moon, Rising, Venus. Check your placement as well, guys. Kung wala dito yung zodiac sign ninyo, baka yung placement niyo na nandito. So, wala talaga. Babalik, as I said, babalik siya sa'yo. Itatry niya pa din yung best niya. Pero, mabibigatan lang yung connection ninyong dalawa. And feeling ko desidido ka na talaga sa paghiwalayan na to. Pero mangungulit siya sa'yo. Kasi maglalakas loob talaga to siya na ayusin yung nawasak sa inyong dalawa. Ipapakita niya sa'yo talaga na kaya na magbabago na siya. And ayusin niya na yung lahat. Ipaglalaban niya yung pagmamahalan ninyo. So, dito sa point na to, medyo on your own lang. Medyo mako-confuse ka, maiipit ka sa nararamdaman mo. Pero, ang pinapakita mo sa kanya or ipapakita mo sa kanya dito is desidido ka nang hindi ka nababalik. Pero, in the other side of you, inner side of you is mako-confuse ka sa nararamdaman mo kasi totoo na ba to? Totoo ba yung sinasabi niya? Magbago na ba talaga siya? Or something. Pero yung hindi mo lang pinapakita sa kanya na yun yung nararamdaman mo. Ang pinapakita mo sa kanya, desidido ka nang hiwalayan siya. Pero nakita ko pa rin talaga dito that you will really going to walk away emotionally from this connection na din. Hindi na kayo magiging balance eh. Parang alam mo na parang wala na din patutunguhan to. Itong connection na to. So, let's see. So, I will going to pull an oracle card for this. Ano yung advice
ng angels. Message from the angels or from the romance angels. Separation. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. So, this is already the mangyayari sa inyo. This is already separation, closure, moving on. So, kahit anong gawin niya, buo na din yung decision mo talaga dito. Kahit anong gawin niya. I can sense on your sign is a Leo or Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay? But it doesn't have to be. Yung mga nabanggit kong sign kanina, it could be. Okay? But mayroong mga placements na ganyan could be. So, check your placement, guys. Kasi, nakikita ko dito, hindi na talaga kayo magkakaunawaan pa. Hindi na. Sobrang nang masakit na mga, especially, masakit na magsalita talaga yung person mo. Parang tinatamaan ka talaga sa mga sinasabi niya sa'yo. Sa pagsiselos niya sa'yo na wala namang katotohanan. Wala naman siya nagkitang evidence. Sa mga ginagawa niyang kasalanan na binabaling niya sa'yo, na ikaw din may nagawa ka din, may nakaraan ka din, or baka binabaling niya sa'yo na ikaw meron ka pang communication with your ex because of your might be children, might be support sa children, and kumbaga nagseselos siya doon. So parang para sa'yo, pagod na ako sa ganitong sitwasyon, parang very immature masyado yung person mo dito to handle is a relationship like this. So, wala din talagang mangyayari. Kahit paanong pilit niya dito. So, para sa advice ko dito, I think okay na din yung ginawa mo na to. Whether if mahal ka talaga ng person na to, kung totoo talaga siya sa pagbabago na pinapakita niya sa'yo, kahit hindi mo na siya tatanggapin pa, kahit matagal pa to, papatunayan niya sa'yo na nagbago na siya. Kahit wala ka na, papakita niya na nagbago na siya. Hindi lang basta ngayon na bumabalik siya sa'yo. Kahit hindi mo na siya tatanggapin, makikita mo yung pagbabago na yun. Pero yung decision mo, nasa'yo pa din talaga yung decision. Pag nakikita mo naman na toxic na, parang nakikita mo naman na parang hindi na talaga deserve to, then okay, go, give up ka na. And I think okay naman yung decision na ginawa mo sa connection na to. So, that is my reading for you guys. Thank you and God bless.